Sa pagdapo ng mga barkong pandigma sa dalampasigan ng Hilagang Luzon, mula Apari hanggang sa mga karatigbayan, tila nagdilim ang langit sa takot. Isa-isang bumaba ang mga sundalong Hapon, tanga ng kanilang armas at watawat ng imperyo. Ang kanilang paglapag ay hindi lamang simula ng pananakop, kundi simula rin ng matinding paghihirap ng sambayanang Pilipino. Habang umuusad ang hukbo, papasok sa mga bayan, ang katahimikan ay napalitan ng yabag ng bota at sigaw ng utos sa wikang banyaga. Ang mga kalalakihan ay pinaghinalaan, dinakip at pinilit magtrabaho bilang tagabuhat, tagahukay at tagagawa ng kampo at kalsada. Marami ang pinaluhod sa kalsada, tinutukan ng baril at pinarusahan kahit sa munting paglabag. Ang iba ay hindi na muling nakauwi sa kanilang pamilya. Sa mga baryo, ang mga babae at bata ay nabuhay sa takot. Kinukuha ang ani, pagkain at hayop ng mga sundalo. Ang gutom ay naging araw-araw na kalaban. Kanin ay napalitan ng kamote, saging at kung minsan ay wala talaga. Ang mga tahanan ay ginawang kampo, ang mga simbahan ay ginawang imbakan, at ang mga paaralan ay pinatahimik. May mga Pilipinong ginapos ang kamay, pinalakad sa ilalim ng araw, at pinahiya sa harap ng kapwa nila mamamayan. Ang iba ay ginawang bihag, pinilit magmartsa, o ikinulong ng walang paliwanag. Ang takot ay hindi lamang mula sa armas, kundi mula sa kawalan ng hustisya at awa. Ngunit sa gitna ng pang-aapi, hindi tuluyang nawala ang pag-asa. Sa kabundukan at kagubatan, may mga Pilipinong lumaban bilang gerilya. Sa tahimik na tahanan, may mga inang palihim na nagdarasal at may mga amang nagtatago ng kaunting bigas para sa kinabukasan. Ang paghihirap ay nagbuklod sa mga tao, isang tahimik ngunit matibay na paglaban. Ang mga larawang ito ay paalala ng isang madilim na yugto ng kasaysayan. Panahong ang kalayaan ay inagaw, ang dangal ay sinubok at ang buhay ay binalot ng takot. Ngunit higit sa lahat, ito rin ay patunay sa tibay ng loob ng mga Pilipino na kahit sa kamay ng karahasan at pang-aapi, ang diwa ng bayan ay hindi kailanman tuluyang napuksa.